Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 436. Tumingin ang mga Zimmer sa isa't isa at inalog ang kanilang ulo. Wala silang pagpipilian. Ang York Enterprise ay talagang Panginoon ng Niemhi City, at tiyak sapat na karampatang hawakan ang posisyon na iyon. Hindi ba si Zack Zimmer ay ipinagmamalaki na labis na napakatalino? Kaya bakit siya nagtapos sa pagluhod sa pasilyo kung kailan tinanong siya? Inisip ng Zimmers na wala ng ibang kaalaman sa bagay na ito. Ang katotohanan, kumalat na ang balita sa buong lungsod. Tama na, itinaas ni Senior Zimmer ang kanyang braso. Narinig ko na ang bagong CEO ng York ay nasiyahan sa iyong pagluhod. Ang York Enterprise ay may suporta ng pamilyang York. Kaming Zimmers ay maaaring konektado sa Silva family ngayon, ngunit hindi pa rin kami lalaban sa mga Yorks. Kahit na ininsulto ka ng CEO, kahit papaano ay pinamamahalaang mo upang mapagaan ang pag-igting sa pagitan ng magkabilang panig. Pagkatapos nito, dapat tayong makahanap ng isang kinatawan upang makausap ang mga tao ng York Enterprise. Siguro, kukuha tayo ng isang pagkakataon upang makipagkasundo. Zack, bakit hindi mo nalang gagawin muli? Si Senior Zimmer ay may pag-asa na pagtingin sa kanyang mukha. Kung maaaring malutas ni Zack ang problemang ito, walang duda na gagawin ni Zack na makuha ang lahat ng kredito. Ngunit umiling-iling si Zack, seryoso ba ang lahat? Ngayong hapon, naging biro siya sa lungsod ni Niemhi. Ngayon, hiniling siyang bumalik sa York Enterprise. Alam ng Diyos kung ano ang kahihiyan na haharapin niya muli. Nang makita ang reaksyon ni Zack, pinakawalan ni Senior Zimmer ang isang buntong. Hininga at pinahihit ang kanyang tingin sa natitirang mga Zimmers. Lahat sila ay nakayuko na takot na hitsura, walang matapang na matugunan ang mga mata ni Senior Zimmer. Hindi ito biro, kahit si Zack mismo ang tumanggap nitong uri ng paggamot. Maswerte sila kung walang nangyari sa kanila kung nagpunta sila, ngunit hindi nakakagulat kung sasabihan silang lumuhad para sa buong araw din. Bamantong hininga ulit si Senior Zimmer, kahit na siya mismo ang nagsabi na ito ay isang magandang bagay, alam niya nang mabuti na ang kahalagahan na ito ay hindi madali upang malutas ito. Sino ang nais na babaan ang kanilang mga ego ng labis para dito? Si Zack, na nagpapababa ng kanyang ulo, ay tumayo bigla at ngumisi. Lolo, ang York Enterprise marahil ay pinatawad na tayo pagkatapos ng aking pagluhod. Ang bagay ay, hindi sa palagay ko angkop para sa akin na pumunta ulit. Panahon na para tumayo si Mandy sa atin. Si Zack ay ngumisi ng malademonyo. Hindi na niya inalagaan kung malulutas ang problema o hindi. Ngayong hapon, naging biro siya sa mga matataas na klase sa Niemhi. Bagaman ang Zimmers ay aalis na sa lungsod sa lalong madaling panahon, hindi pa rin niya magagawang tanggapin ito. Naaalala niya ang kahihiyan na dinanas niya nung hapon, napakaraming puot na tumulo sa loob niya. Magaling kung kailangan din ni Mandy Zimmer na maranasan ang parehong antas ng kahihiyan. Si Mandy ay nakagat ang kanyang pulang labi, ang kanyang ekspresyon naging madilim. Alam niyang laging mahusay si Zack sa paggawa ng problema, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakamapanlin lang pa rin tulad sa isang mahalagang oras. Halata ang kanyang hangarin. Gusto rin niya siyang lumuhod sa pasilyo ng York Enterprise din. Ang kanyang motibo ay malupit lamang. Ano? Kinampas ni Zack ang kamay sa mesa. Ikaw ang nakakuha ng proyektong ito sa unang lugar. Ngayon na ang iyong proyekto ay nahaharap sa isang malaking problema, huwag tayo mag-akala at dapat may ginagawa ka tungkol dito alang-alang sa ating pamilya. Zack Zimmer, nakakahiya ka. Sumigaw si Mandy pabalik ng mahina. Ang proyektong ito ay nangyayari ng maayos sa una. Nangyari ang lahat dahil sa ano? Tumigil sa iyong katarantaduhan. Sa maling hakbang mo Zack si Senior Zimmer na sinabi, Lolo, ako ay iminumungkahi lamang si Mandy na gawin ang gawain ito. Tumango si Senior Zimmer.
Matapos ang isang maikling pag-iisip, pagkatapos siya ay idinagdag, Mandy, alam kong maaaring malupit ito para sa iyo. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa mga Zimmers. Bukas, dapat kang pumunta at magbayad sa York Enterprise ng isang pagbisita. Lolo, ako, malapit nang magsalita si Mandy. Gayunpaman, pinakawalan siya ni Senior Zimmer at sumagot, si Zack ay naayos na ang nakakahiya na bahagi. Para kang pumunta sa York Enterprise ay ngunit sa isang simpleng bagay. Naniniwala si Lolo sa iyong mga kakayahan. Maaari mong gawin ito. Gamit nito, maaari nating tapusin ang pulong na ito. Matapos ang pagsasalita, tumayo na ang lahat ng mga Zimmers na nagmamadali. Naaliw sila na sila ay hindi ang dapat maging scapegoat. Kabanata 437. Ang mga bagay ay magulo sa mga nakaraang araw sa Niamey City. Alam ng lahat na pagkatapos magbago ang York Enterprise ng CEO, tinanggal ng kumpanya ang maraming luma at hindi kumikita na mga negosyo. Inihanda pa ng bagong CEO ang $15 milyong upang maghanap ng mga bagong proyekto at pakikipagtulungan. Maraming humingi ng tawad para sa mga proyektong ito, para lamang tanggihan mismo sa pintuan ng pinto. Sino ang mag-aakala na isang pamilya ng pangalawang klase tulad ng Zimmers ay magtagumpay na makuha ang pamumuhunan ng York Enterprise at bumuo ng isang palakaibigang pakikipagtulungan sa kumpanya? Ang problema ay, hindi ito pinahahalagahan ng Zimmers ng sapat na pagkakataon. Ang isa sa kanila ay dapat nawala sa kanyang isipan nais na ibenta ang proyektong ito na nakipagtulungan. Sa huli, pinilit ng nangingibabaw na Yorks ang Zimmers upang mabayaran ang mga pananalapi alinsunod sa kanilang napirmahan na mga kontrata. Sinubukan ng Zimmers na ipadala ang kanilang vice-CEO, si Zack Zimmer, upang makipagkasundo. Bilang isang resulta, napilitan si Zack na lumuhod sa pasilyo para sa buong hapon. Tila hindi lamang ang utak ng Zimmers ay hindi gumana ng maayos, kulang din sila ng pagmamataas. Kinaumagahan, isang bilang ng mga high-end na kotse ay nakapark sa ibaba ng gusali ng York Enterprise. Maraming mga pamilya at kumpanya ay dumating upang panuurin sa kanilang sarili ang pagtingin sa mga Zimmers na itinapon ang kanilang sarili. Bukas ay magiging deadline ng York sa mga Zimmers. Tiyak na ang mga Zimmers ay narito upang makikibaka ng labis para sa isang huling pagkakataon. Ito ay isang bagay kung sino ang darating. Sa kabila ng paghihintay ng halos kalahating araw, walang nakakita alinman sa mga Zimmers. Iyon ay dahil bago humakbang si Mandy Zimmer sa labas ng bahay, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Yvonne Xavier. Sinabi ni Yvonne na babayaran niya ang Zimmers ngayong gabi sa kanyang sarili. Natapos ang CEO. Kung ang Zimmer ay hindi ito pinahahalagahan ng pamilya, dapat lang silang maghintay at mamatay. Nang gabing iyon, ang mga Zimmers ay nagtipon na magkasama muli at umupo na naghihintay sa mga hilera. Ang sitwasyon ay labis na katakot at wala sa kanila ang nang-ahas na lumabas sa kanilang mga bahay. Maaari lang sila maghintay at tingnan kung paano magtatapos ang buong pangyayaring ito. Habang nakaupo si Senior Zimmer, nagsasalita siya ng walang tiyaga, Mandy, sabihin mo sa amin ang nangyari ngayon. Mayroon ka bang binisita sa York Enterprise? Ano ang pangwakas na resulta ng negosasyon? Tumayo si Mandy. Tahimik siya sandali, at pagkatapos ay sumagot ng mahina, sa totoo lang wala akong conclusion pa. Bago pa man ako magtungo kaninang umaga, tinawagan ako ni Kalihim Xavier at sinabi ng CEO ay nasiyahan. Iminungkahi niya ang isang bagong solusyon, kaya siya sinabi sa akin na makikita niya kami sa kanyang sarili ngayong gabi. Wow! Pagkatapos nito, lahat ng Zimmers ay nagsimulang mag-chat ng hindi malinaw. Kaya't wala namang ginawa si Mandy, kundi ang Yorks ay nais na malutas ang isyo sa amin. Oo, akala ko talaga may kakayahan siya. Sa pagtatapos, lahat ng nangyari ay dahil lamang sa ilang pipi. Pagkatapos kung ako ang nakatalaga dito sa gawain, ang problemang ito ay malulutas din. Huwag nating pag-usapan ang pag-aayos ng problema.
Kami din ay hindi alam kung ano ang mangyayari hanggang si Kalihim Xavier ay dumating. Oo. Sa pakikinig sa kanilang talakayan, tumaas si Zack Zimmer. Lolo, mukhang nalutas ang buong problema pagkatapos kong bumisita sa kumpanya kahapon. Na nangangahulugang, dagdag lang si Mandy. Hindi gumawa ng anumang pagkakaiba kung siya ay naruroon. Sa huli, ang sinumang pumalit sa kanya ay mananatili pa rin na makuha ang parehong resulta. Ulalas ni Zack na may pagmamalaki. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay siya dapat ibigay ang lahat ng kredito para sa pagtatapos nitong insidente, at si Mandy ay hindi karapat-dapat. Ang kalagayan ni Senior Zimmer ay lumabo nang marinig niya na si Yvonne Xavier ay bibisitahin sila mismo. Ngumiti siya at sinabi, "Mandy, tama si Zack. Lahat ay dahil sa kanyang pagsisikap. Tila kung nasa eksena ka o hindi, walang pagkakaiba." Kinaplos ni Mandy ang kanyang kilay ng tahimik. Wala siyang alam kung ano ang maaaring mangyari ngayong gabi. Samantala, tiningnan ni Harvey York si Senior Zimmer na may ngiti na tahimik bilang Mona Lisa. Ipinapalagay ng matandang Fox na ito ang lahat ay naayos na, ngunit kung ano ang mangyayari mamaya ngayong gabi marahil ay hindi nila ito mapapasaya tulad nila sa ngayon. Panata 438. Sa pagdinig ng katiyakan ni Senior Zimmer, si Zack Zimmer ay natuwa. Yumuko siya kay Senior Zimmer, ang kanyang likuran ay nakulong sa isang perpektong 90 degree. Si Lolo, bilang panganay na apo ng pamilya, ang aking mga pagsisikap ay wala. Ang ginagawa ko ay para sa isang mas mahusay na hinaharap para sa mga Zimmers. Pagkatapos naming lumipat sa Buckwood, marami akong maiaambag na mas mahirap para sa pamilya. Tumango si Senior Zimmer at ngumiti na sa ginhawa. Mabuti. Apo ko iyon. Sa sandaling iyon, narinig ng lahat ang tunog ng mga yapak sa labas ng gate ng mansyon ng Zimmer. Si Yvonne Xavier, nakasuot ng suit, humakbang sa pasukan. Agad, nakatuon ang kanilang tingin sa kanya. Ang isang VIP tulad ni Yvonne ay talagang dumating upang bisitahin muli ang mga ito. Tila hindi na ang CEO ng York Enterprise ay galit sa kanila. Ito ay isang masayang okasyon na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Kalihim Xavier, naghihintay kami sa iyong pagdating. Lahat ng ngiti ni Senior Zimmer. Halika, pasok. Ang katotohanan na si Yvonne ay handang makita ang mga ito ay patunay ng impresyon ng York sa kanilang pamilya. Dahil ang Yorks ay handa na maging mapagpakumbaba sa kabila ng kanilang mataas na katayuan, maaari lamang itong sabihin na sila ay nagbibigay sa Zimmers ng isang solusyon para sa buong gulo. Hindi ba ang pagbisita ni Yvonne sa Zimmer ay katulad din ng pagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon? Nagsimula si Senior Zimmer isipin na ang Yorks ay naghahanda upang bigyan sila ng isang mas malaking proyekto sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan ng Zimmers ay hindi masyadong masama. Sino ang mag-aakala na ngumiti lang si Yvonne at tumango patungo kay Senior Zimmer sa isang magalang na paraan? CEO Zimmer, hindi ko na kailangang umupo. Ang tanging dahilan na narito ako ngayon ay ibigay sa inyo Zimmers ang isang pangalawang pagkakataon. Wow! Matapos siyang magsalita, ang natitirang mga Zimmers ay lumingon na nakatitig sa kanya. Kahit na si Senior Zimmer ay hindi makakatulong ngunit tumayo sa sulok at ang kanyang mga mata ay kumibot. Ang pagbibigay sa Zimmers ng isang pagkakataon. Anong uri ng pagkakataon iyon? Marahil ang kanilang swerte ay napakabuti lamang na sila ay makatanggap ng isang mas malaking pagkakataon sa oras na ito nang walang kinakailangang malutas ang kanilang nakaraang pagtatalo. Nang makita ang reaksyon ng Zimmers, si Yvonne ay nakangiti sa loob. Ang CEO ay tama pagkatapos ng lahat. Lahat ng Zimmers ay masyadong pipi para sa kanilang sariling kabutihan. Maaari ko bang tanungin kung anong uri ng pangalawang pagkakataon ang inyong respetadong kumpanya ay nagbibigay sa amin, Kalihim Xavier? Huminga ng malalim si Senior Zimmer bago pinilit ang isang ngiti at nagtanong, hindi sigurado. Nakaharap sa isang malaking shot tulad ni Yvonne Xavier, kahit si Senior Zimmer ay hindi nang ahas na magsalita ng walang reserbasyon. Nanatili ang mga mata ng lahat kay Yvonne,
Isang komplikadong hitsura ang nakasulat sa bawat isa sa kanilang mga mukha. Walang sino man ang nang-ahas na huminga ng malakas. Anong pagkakataon ang tinutukoy ni Yvonne? Siguro hindi nila kailangan ng Zimmers na magbayad. Sa halip, inilalagay nila ang mas maraming pamumuhunan. Hindi ito maaaring maging isang bagay na mabuti kaya. Iyon ang naisip ng lahat sa kanilang sarili. Sa ilalim ng kanilang mga tingin, si Yvonne ay ngumiti ng magaan at maayos ang kanyang mga mata kay Senior Zimmer. CEO Zimmer, narito ako na kumakatawan sa aking CEO upang talakayin ang isang bagay ng pakikipagtulungan sa iyo. Wow! Ang kanyang pahayag ay muling nagulat ang lahat. Karamihan sa mga Zimmers ay kinakabahan sa una, ngunit ngayon ay pinakawalan nila ang mga buntong hininga. Hindi nila maitago ang kanilang kaguluhan mula sa kanilang mga mukha. Hindi mahalaga kung ang CEO York ay talagang may mabuting isip. Ang katotohanan na handa pa rin siyang makipagtulungan sa Zimmers ay isang kahangahangang bagay. Nakahinga si Senior Zimmer. Kami ang Zimmers ay pagkatapos ng lahat, iginagalang. Nais ng lahat na makipagtulungan kami. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at excited. Pinigilan niya ang kanyang emosyon, sinusubukang lumilitaw na kalmado at buo. Siguro kung anong bagay ang iyong mga tagubilin ng CEO ng kumpanya. Paano tayo makikipagtulungan sa oras na ito? Ang parehong ngiti ay lumitaw sa mukha ni Yvonne muli habang dahan daw ang sumagot siya, simple lang. CEO, ikaw ay nagbanggit na ikaw Zimmers ay nagmamadali upang ibenta ang isang proyekto, at ito ay dahil hindi ka magkaroon ng sapat na pondo bilang suporta. Sa makatuwid, siya ay handa na mamuhunan ng $150 milyong. Kabanata 439. Ano? $150 milyong. Sa magaan na tono ni Yvonne Xavier, bawat isa sa mga Zimmers ay nagulat muli at nagsimulang mag-ungol. Ang York Enterprise ay talagang napakahusay. Ang Zimmers ay hindi makatulog ngayong gabi dahil sa gulat tungkol sa $150 milyong. At ngayon, ang Yorks ay madaling makagawa ng maraming pera, na parang hindi nila gaanong pakialam ang halaga. Kahit na ipinagbili ng mga Zimmers ang kanilang buong negosyo at mga pag-aari, maaari lamang itong umabot sa $150 milyong sa pinakamataas. Marahil ay mas mababa pa. Nagulat pa rin sila, ang kanilang mga tingin kay Yvonne ay higit na uminit at desperado. Sa halagang iyon, hindi na kailangan ng Zimmers na ibenta ang kanilang mga pag-aari o proyekto upang lumipat sa Buckwood. Hindi dapat mag-alala si Senior Zimmer kahit papano. Kasabay nito, mapapanatili niya ang kanilang negosyo sa Niamey City. Napakatindi ng loob ni Senior Zimmer, halos magkaroon siya ng isang stroke doon at pagkatapos. Ang natitirang bahagi ng Zimmers ay natutuwa, at ang ilan ay tumulo pa ang luha. Nang makita ang kanilang kaguluhan, nagbigay ng isa pa si Yvonne ng pahayag bilang, si Harvey York na nagturo sa kanya at hinila ang Zimmers pabalik sa katotohanan. Ang $150 milyong ay maaaring itinuturing bilang isang tulong upang matulungan ang iyong negosyo sa pag-unlad. Wala kaming pakialam sa anumang pamumuhunan o kilos na dadalhin niyo ito. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Si Yvonne ay ngumisi ng walang pasubali. Tumango si Senior Zimmer sa pag-aproba at sinabi, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang kondisyon, kalihim Xavier. Gagampanan namin ito sa lahat ng mga gastos. Kami, ang York Enterprise, ay nais ng 51% ng pagbabahagi sa ilalim ng lahat ng mga pag-aari ng Zimmer. Malinaw na binanggit ni Yvonne ang bawat salita ng hindi nauutal. Ano? Sa kanyang mga salita, ang ngiti sa mukha ni Senior Zimmer ay nagyelo kaagad. Lahat ng mga Zimmers ay natulala. 51% ng pagbabahagi, at sa ilalim ng lahat ng kanilang mga pag-aari, katumbas ito sa pagbebenta ng desisyon ni Zimmer. Sa paggawa ng kapangyarihan sa Yorks, na nangangahulugang hindi mahalaga kung gaano kahusay ang Zimmer sa mga negosyo na binuo o anumang mga pagkakataon na nakuha nila pagkatapos nito, lahat sila ay nasa ilalim ng kumpletong kontrol ng Yorks. Ito ay simpleng pagnanakaw sa araw.
Gayunpaman, ang Yorks ay mabait upang gumawa ng isang alok ng $150 milyong. Kahit na ang alok ay umabot lamang sa $75 milyong, hindi ito magiging masama. Sa sandaling ito, nahulog sa katahimikan ang dumuloy sa ibabaw ng buong silid ng mga Zimmers, na nasa buong buwan sandali na ngayon ay ang kanilang mga ngiti ay nagyelo sa kanilang mga mukha. At ang ilan sa mga matatanda ay nagsimulang nanginginig, hindi magawa ang magbigkas ng isang solong salita. Kalihim, kalihim Savior, naiintindihan ko ang iyong kabaitan sa kumpanya. Ngunit, ang kondisyong ito ay talagang medyo sobra. Bumalik ang pagiging malinis ni Sr. Zimmer at nagsimula siyang magsalita, kahit na medyo nahihirapan. Si Yvonne, na tumingin sa buong oras, ay sumagot, ito ay isang pagkakataon na inaalok ng aking CEO mga Zimmers. Nasa inyo na kung pahalagahan ito o hindi. Kung ayaw ng iyong partido na makipagtulungan, pagkatapos ay itakda ang napirmahang kontrata, ang lupain ng sentro ng komersyal ay kabilang na sa Yorks mula bukas. Gayun din, mangyaring ilipat ang $460 milyong bilang kabayaran dahil sa inyong paglabag sa kontrata. Kung hindi, kukunin namin ang lahat ng mga pag-aari ng Zimmers bilang mortgage. Talagang, kung hindi ito para sa pagsisikap ni Ginang Mandy Zimmer na inilagay ang proyekto sa sentro ng komersyal, ay hindi bibigyan kayo ng CEO ng pagkakataong ito. Si Mandy Zimmer. Ang mga salita ni Yvonne ay nagpanginig sa mga Zimmers, at sila ay sumimangot. Tulad ng nangyayari, wala namang uri si Mandy ng labag sa batas na relasyon sa CEO ng York Enterprise. Ngunit anong uri ng relasyon ang kanilang pinasok? Hindi makakatulong si Sr. Zimmer ngunit nagtanong pa rin siya, kalihim Savior, maaari ba naming malaman kung ang iyong CEO at ang aming Mandy ay? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay pat po. Kabanata 440. Nang walang paghinto upang hayaan si Sr. Zimmer na tapusin ang kanyang pagtatanong, pinutol siya ni Yvonne Savior. CEO Zimmer, sabi nila ang pag-usisa ay pumapatay sa isang pusa. Sa ngayon, dapat mong ituon ang mga bagay sa iyong kamay. Ang oras ay ginto, at maaari ko lamang hayaan na isaalang-alang ito ng 5 minuto. Dapat niyong pag-usapan ang nais niyong gawin, babalik ako pagkatapos ng 5 minuto. Gamit nito, lumingon si Yvonne at umalis upang magbigay puwang para sa mga Zimmers na magdesisyon sa kanyang mga salita. Madilim ang mukha ni Sr. Zimmer sa ngayon, wala talaga ang mga Zimmers na naiwang iba pang pagpipilian. Maaari lamang silang pumili sa pagitan ng pag-compensate ng $450 milyong at isang piraso ng lupa, o pagkawala ng kanilang kapangyarihan sa buong negosyo ng pamilya. Hindi mahalaga kung aling landas ang kanilang kinuha, ang mga pagpipilian ay napakahirap. Pagkatapos nito, malamig na nagsalita si Queen Zimmer, Mandy, hindi namin alam kung anong uri ng relasyon mayroon ka sa CEO ng York Enterprise, ngunit gawin mo talagang may puso na makita ang ating pamilya na mapahamak. Oo, Mandy, paano ka magiging sobrang lamig? Mandy, ito ang iyong iminumungkahi bilang solusyon. Mandy, maaari mo bang tulungan kaming mag-isip ng ibang paraan palabas dito? Walang pagpipilian si Sr. Zimmer kundi ang magtanong ng nakakahiya. Halos tumawa si Mandy sa kanyang pahayag. Lamang sandali, nabanggit niya na ang kanyang presensya ay hindi gagawa ng anumang pagkakaiba. Ngayon, tinatanong niya siya upang makabuo ng isang kahalili. Sa oras na ito, nagbuntong hininga si Mandy. Lolo, hindi sa ayaw ko tumayo para sa pamilya. Hindi akong kailanman nakilala ang CEO dati. Paano ako makakakuha ng anumang tulong? Ngumisi si Queen at gumawa ng mungkahi. Siguro siya mayroon ng mga pagtingin sa iyo, Mandy. Bakit hindi ka ibigay mo lang ang katawan mo sa kanya? Sa ganoong paraan, marahil ito maayos ang problema. Bang! Bago matapos si Queen, sinaktan siya ni Harvey York ang baso sa sahig sa tabi niya. Nasira ito, ngunit ang mga nabasag na piraso ay hindi umabot o nasaktan si Queen. Queen Zimmer, isipin ang iyong mga salita, sinabi ni Harvey York ng simple. Kahit na siya mismo ang bagong itinalagang CEO ng York Enterprise,
Ang problema ay ginawa niya sa kanyang relasyon kay Mandy ay tila hindi maliwanag. Ang mga aksyon ni Harvey ay nagdulot ng galit kay Queen. Siya ay agad na tumayo at sumagot kay Harvey. Ikaw piraso ng basura. Talagang nang ahas ka upang itapon iyong baso sa akin. Magpapakasal ako sa pamilya Silva sa lalong madaling panahon. Sa palagay mo maaari kang magbayad kung naglagay ka ng kamot sa aking mahalagang katawan, kahit na maliit lamang ito. Ang natitirang bahagi ng Zimmers ay nagsimulang tumingin ng masama kay Harvey din. Upang maging sanhi ng problema sa isang oras tulad nito, nakakainis lang siya, kumikilos pa rin siya tulad ng isang walang kabuluhan na walang kabuluhan tulad ng isang mahalagang sandali. Magagawa ito ng mabuti para sa lahat kung may maaaring magputol ng kanyang ulo. Nagsasalita ka tulad ng ikaw ay isang anak na babaeng in-law ng Silvas. Sumagot si Harvey na may malabong ngiti. Kung kamangha-mangha ka, kung gayon bakit hindi ka magtanong sa Silvas upang ipahiram sa atin ang $450 milyong upang malutas ang ating problema? Agad na nagbago ang mukha ni Queen. Wala talaga siya, magpapakasal pa siya sa Silva, kahit papaano, hindi ngayon. Paano posible na humiling siya ng $450 milyong mula sa kanila? Kahit na siya talaga ay naging kanilang anak na babae-in-law, imposible para sa kanya na hilingin iyong marami mula sa kanila sa ngalan ng Zimmers. Sinubukan pa rin ni Queen na lumaban at sumagot, ikaw hintayin mo lang ang kasal ko. Kapag nangyari iyon, kahit na ang pagkuha ng $1 bilyong ay hindi magiging problema sa lahat. Nag-shock si Harvey, walang sinasabi. $1 bilyong. Hindi ito parang wala si Harvey alam ang uri ng tao na si Leon Silva. Ang isang babaeng may antas ng hitsura ni Queen ay nais makuha na nakikipag-ugnay sa kanya. Siguro pagkatapos lamang makakuha ng plastic surgery. Ang mukha ni Senior Zimmer ay lalong nagdilim nang siya ay nakita na wala siyang paraan ng kahalagahan na ito. Di nagtagal, ang 5 minuto na limitasyon ng oras ay natapos na. Pumasok si Yvonne sa pintuan ng matikas at ngumiti. CEO Zimmer, napagpasyahan mo na. O marahil ikaw kailangan mo akong magpasya sa iyong kahalili. Ang Senior Zimmer ay nagsuot ng isang komplikadong ekspresyon. Lamang pagkaraan ng ilang sandali o dalawa ay huminga siya ng matagal na buntong hininga. Nang magsalita siya, ginawa niya ito ng labis na kahirapan. Sa totoo lang, tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at makikita din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos.